Gusto mong malaman kung paano kikita ang pera mo at kailan ito madodoble? Hindi ito quick money scheme. Hindi ito double your money. Gamitin mo lang ang tinatawag na compound interest at rule of 72. Compound interest, sinabi ni Albert Einstein, tinawag niya ito na the greatest invention the world have ever produced. Tinawag niya rin ito na the eighth wonder of the world. Ang compound interest ay ang interest ng pera mo na nag-i-interest at nag-i-interest pa. Pangalawa, gamitin mo yung rule of 72 para malaman mo kung ilang taon ang hihintayin mo para madoble yung pera mo. So ito yung formula. 72, i-divide mo yan siya sa yearly interest ng pera mo. Ang sagot niyan ay taon, kung ilan ang hihintayin mo bago madoble. So, gamitin natin ang sample. 72 divided by 4. Ang 4 ay sample mula sa time deposit interest. At ang sagot niyan, 18 years. Ibig sabihin, 18 years mong hintayin bago madoble yung pera mo. Medyo matagal yun. Kung ikaw ay may 100,000, nilagay mo sa time deposit, nag-start ka at age 29. Ibig sabihin, naghintay ka ng 18 years, 47 years old ka na. Yung 100,000 mo naging 200. Another 18 years hinintay mo, yung 200 mo naging 400. Pero 65 years old ka na. E paano na lang kung nilagay natin yan sa savings na 1%? 72, i-divide mo sa 1, edi 72 years ang hihintayin mo, di ba? Kaya kung ikaw ay 50 years old plus 72, di 122 years old ka na nun. So sobrang tagal. What if ilagay natin yan sa mutual fund or stock market? Na ang average return ay 12% per annum. So 72 i-divide mo sa 12. So ang sagot 6 years. So every 6 years your money doubled. Nag-start ka at age 29, yung pera mo na double after 6 years. So nakita niyo yung difference. Time deposit versus mutual funds. 18 years versus 16 years ang waiting period. So ang difference is 6 million. Yan yung sinasabi natin, without financial literacy, you just lost your money. Kasi, kaya if you want to grow your money and work for you, i-invest mo. Kung gusto mo magtabi ng pera para sa retirement fund mo, i-invest mo. Dahil kahit pa paano malaki ang tubo kaysa matutulog yan sa bangko. Pero hindi ibig sabihin na huwag tayo maglagay ng pera sa bangko. Ang point natin is, lagayin lang ng retirement fund mo. Kaya gamitin mo yung power of compounding interest at rule of 72 kung ikaw ay nagpaplano, okay, para sa future mo. Para yung pera mo maging favor sa'yo. Kung gusto mong matuto kung anong investment ang papasukan mo at kung anong maganda sa'yo, we can help you from different investment vehicles na sinimulan na namin sa loob ng ilang taon. Mutual fund, stock market, premium deposit fund, mga HMO, life insurance, real estate, at marami pang iba. We can share information kung anong maganda para sa retirement fund mo. Iga-guide ka namin maging para sa anak mo. Just let me know, and happy investing everyone.